Ika-3 ng Setyembre 2020. Welcome po kayong lahat dito sa Katipunan Channel, Talakayang Bayan. Ako po, si RJ Javeliana Jr. Butch Valdez po ng KDP. Koti Casino po ng Philippine Communist Society, kasapi po ng Katipunan Demokratiko. Du. Da. Duterte. Duque. Dulay. Yeah. Du. Parang yung kanta lang ni Sting, eh, no? Sting, oh. Du. Da. Kasi nga, kakaraan lang itong pagdidinig sa PhilHealth, parang wala rin nangyari. Wow! Alam nyo, yung kantang yan, pakinggan nyo yung lyrics niyan kung pwede nyo puntaan sa YouTube, yung yan bang title nun? Adududu, adadada. Adududu, adadada. Basahin mo muna siguro yung basahin natin, no? lyrics, Professor. Don't think me unkind. Words are hard to find. There are only checks I've left unsigned from the banks of chaos in my mind. And when their eloquence escapes me, their logic ties me up and rapes me. Adu-du-du, ada-da-da is all I want to say to you. Adu-du-du, ada-da-da, their innocence will pull me through. Adu-du-du, ada-da-da is all I want to say to you. Adu-du-du, ada-da-da, they're meaningless and all that's true. Poets, priests, and politicians have words to thank for their positions. Words that scream from your submission and no one's jamming their transmission. Because their eloquence escapes you, their logic ties you up and rapes you. Adu-du-du, ada-da-da is all I want to say to you. Their innocence will pull me through. Adu-du-du, ada-da-da is all I want to say to you. They do-do-do, da-da-da, they're meaningless and all that's true. The do-do-do, the da-da-da is all I want to say to you. The do-do-do, the da-da-da, their innocence will pull me through. The do-do-do, the da-da-da is all I want to say to you. The do-do-do, the da-da-da, their meaningless and all that's true. Okay. Hanep. Yan po. Shoot na shoot yan, Duterte. Dulay. Adu-du-du, adadada is all I want to say to you. Yeah. Alam nyo ba, bakit natin papag-usapan ito? Tingnan nyo po. Malaki ang connection siguro nitong mga tatlong ito. No? Kasi ang hinihingi ng taong bayan, no, ay tanggalin na si Duque. No? Ang hinihingi din ng taong bayan, etong si Dulay, alam po ng lahat, ay malaki ang atraso. No? Pero napakalakas nila kay Duterte. Ano ba ang koneksyon ni Duterte, Duque, Dulay, no? At hindi magawa-gawa ni Presidente Duterte na tanggalin itong mga ito? Hindi ba sinasabi niya, no? I hate corruption. No? I hate corruption. Pero itong mga paborito niya, ay lugmok sa corruption. No? I hate corruption. Ano bang, the only thing that we can think of right now, ang koneksyon nitong tatlong ito ay adu-du-du, ada-da-da, it's all I want to say to you. Arang-arang weting. Galing ni Sting. No? Alam niyo po, si Sting ang may likha nito at may awit. Ano po? Malalim. Napakaganda po ng kanya. At ito'y sinulat ng mga dekada 80. Oh, 80 pa. Oh, ibig sabihin, ito mga lokal dito, mga poets, yung mga pare, yung kaparian, pati mga politiko. Kung ano nung pinagsasabi nila, hindi na-jam nga sa transmission. Suka-suka na yung taong bayan nila na alam namin, bolahan lang ito eh. Oh, yeah. Kaya nga ito sa PhilHealth, nagkadinig-dinig sa Senado at Kongreso na yung pala, wala rin pala silang tinukoy na kriminal sa likod itong sindikato na inamin na nga ni Duque na may sindikato. Inamin na ng chairman yan. Pero alam mo, nung narinig ko yung Pangulo dun sa bagong appointment nitong bagong presidente, yung kanyang parang talumpati eh.
No? At, naku, pinuri ng todo yung silya ni Senator Bongo. Oo. Parang, at huwag niyo po kakalimutan, si Senator Bongo at itong si Dulay, hindi ko alam kung may adududu o adadada siya. Hindi ko po alam. Ang alam natin, Pero parang may naaamoy tayo eh. di Di ba? alam natin, yung kuya ni Duque ay malapit na kaklase ni Duterte sa San Beda Law School. Ayun yung adududu at adadada. Yung pala kay dalawang yung pala sa dalawa. Hindi, maski na magkapatid o kaklase, grabe naman ang hawak ni... Sino bang may hawak? Si Duterte, hawak niya ba si Duque o si Duque hawak niya si Duterte? Oo. No? At ano man ang koneksyon ni Dulay at bakit hanggang ngayon sa dami ng na-expose na nga ni Otelo o Delano dyan sa BIR, nandiyan pa rin. Tsaka samantalang, ito naman, another Dominguez, Oo, na ang kanyang programa ay uutang, samantalang kung madumok lang itong PhilHealth at itong BIR, hindi na tayo kailangan umutang. Ay, nako. Tama. Ba't pa tayo uutang sa World Bank at luluklok tayo mga taong bayan sa taas na naman ng buwis, taas na naman ng presyo ng mga bilihin, para lang bayarin itong mga lintik na mga utang galing sa World Bank. Utang ina naman talaga, oh. Tingnan niyo po mga mamayang Pilipino. Dinudulang tayo ngayon. Dinudulangan. Dinudulangan. Parang, ano kasi, kung titignan nyo po, no, Duterte, DU. Duque, DU. Dulay, DU. May isa pang DU eh. Ito talaga nakakakuryente ito. Nakakakuryente ito. Yung DU na distribution utilities. Ayun. Ay, matindi. Ano naman ang distribution utilities? Ay, Meralco. Ay, sino may-ari niyan? Ayan. Meralco. Meralco. Ang linaw-linaw naman eh, di ba? Distribution utilities. Pati ba, sa saan lang ba? Sa kuryente lang ba? Ang distribution Kaya utilities? sa buong Pilipinas, mga 110, 120 ang distribution utilities. Pero pinakamalaki ay ang Meralco, na kontrolado ng oligarko. Kasi pag sinabi mo distribution utility, isa pa rin pwede dyan, hindi lang sa kuryente, sa tubig. Kasi may distribution rin ng tubig eh. Tama. Totoo yun. So sa akin, pati rin ang tubig, kontrolado ng mga Oligarko. DU. Kaya nga, Ng mga DU. adududu. Hindi dance instructors yung mga lintik na yan. Mga duckling na mga lintse na yan na talagang nilulubog tayo. So talagang napakataas sa sigil. Ang nakapagtataka po rito, ano bang agimat merong itong si Duque at hanggang ngayon matindi ang kapit? Sobra. Bukod dyan, meron din isang tahimik. Itong si Dulay. Matindi rin ang kapit nito. Baka hindi nila kakilala si Dulay kasi tahimik na tahimik eh. Yan po yung komisyonado, no? Commissioner, no? Hepe ng Bureau of Internal Revenue. At ang boss niya, letter D din ang simula. Oo. No? Letter D rin. Oo. Dominguez. Ayan. Rin yun. May Nagdo rin yun. Dominguez, ang secretary ng Department of Finance. Ano po? Ngayong panahon po ng kagipitan, mahalaga po itong mga posisyon na ito. Kasi BIR, Dulay, Duque, panahon ng problema sa pandemya, sinasabi, at ilang daang bilyon na ang dumaan ngayon sa kamay ng Department of Health para resolbahin itong tumitinding suliranin natin sa kalusugan. Magkatabi ang dalawa na yan. Pera, kalusugan. Pero ang sakit ng ulo ay ito, Duterte. Ang sakit ng ulo niya. No? Bunga ng mga pulisiya nitong mga sekretaryo niya na ito. Kaya sinasabi natin sino bang may control kanino? Kontrolado ba ni Dulay, ni Duque si Duterte? Kontrolado ba ni Dominguez si Duterte? O kabaligtaran, kontrolado pa ba ni Duterte itong mga ito? No? We have to, I don't know, nakakaduda. Ito na naman tayo sa no? Nakakaduda. No? Ang sitwasyon ngayon, katulad po ngayon, si Duterte, Presidente Duterte, ano po bang sinasabi niya? I hate corruption and I will devote the last 2 years of my presidency in fixing up the PhilHealth problem. Sus Mariosep, 2 taon, aayusin niyang PhilHealth?
In 2 days, you can do that, Mr. President. And you did it. You told them, all of the regional heads of PhilHealth resign. Whether or not they have cases, resign. File the cases to anybody. But all of them resign. Lahat din ng opisyal dyan, yung executive committee, yung si Morales, tinanggal mo na. Resign! Ang problema, Di ayos. problema, Professor, ang ginawa ngayon, reshuffle lang eh. Oh, yeah. Kaya, Duterte, Duque, Dulay, nakakaduda po talaga. Kasi I hate corruption. Ibig na resign, reshuffle. So, inayos na naman yung May bago pang natuklasan ngayon. Kahapon yata yun. Yung isang kongresista taga Laguna, meron daw na mga yung pondo ng OFW ay hindi nire-remit. Naku. Bago yan. Bago. No? Ito yung natuklasan ng isang kongresista. Sabi niya mga 1 billion plus. Wow. Hindi nare-remit. Ito po'y pera ng mga manggagawang Pilipino na nasa ibayong dagat na hindi nire-remit sa PhilHealth. Yan ay mainit-init na issue pa yan. Paano naman saan man nakapupunta yun kung hindi nare-remit sa PhilHealth? Ayun nga yung mahiwagang duda. Yun yung mahiwagang tanong. No? Alam niyo, kaya nga nasasabi nga ni Professor Bush na hindi naman kailangan talaga 2 taon para talagang alamin paano nangyari sa sindikato sa loob. Kumuha ka lang ng forensics accounting. Ang forensics accounting, aalamin mo kung saan napupunta ang pondo. Ganun lang kasimple lang yun, debit, credit. Ititrace mo lang yung pondo, saan napunta yun. Si kaninong account meron siya. At anong araw, anong panahon. Lahat yun, may mga logs yun. May mga audit lang yun. So, mas madali lang i-trace yun. Samantalang itong pinili nilang bagong Pangulo ay CPA and lawyer, NBI pa at that. So, sana yung kanyang kakayanan bilang investigador, gamitin na niya yung forensics accounting at ganoon din yung digital forensics para alam nila sa computer program kung meron nga anomalya yung program magdeklara ng ganitong klaseng karamdaman na ibabayaran sa hospital at sa doktor. Pero ang pakiramdam ko, tuwing magsasalita itong bagong PhilHealth na tao, si Geran ang pangalan niya. Ang PhilHealth, ang pakiramdam ko, takot na takot siya. Parang wala siyang kakayanan. Maski nandyan yan, CPA, lawyer, NBI director. Ang feeling ko, he does not have confidence in himself, no? Because he probably does not have the experience, no? Maski na CPA, wala naman experience, no? Wala ka naman magagawa dyan sa kanyang kakayanan. Baka linagay lang yan dahil sa tinatawag na credentials, CPA, no? But he does not have the particular quality of leading the PhilHealth. Inamin naman yan na wala siyang alam sa health, sir, right. Sa public health. Pero bilang dating hepe ng National Bureau of Investigation, malalim ang kanyang kaalaman. Dapat marunong mag-investigate. Marunong siya mag-investigate. Marunong siya magsuri. Marunong siya talaga manuri ng mga paraan na yan. Kaya hindi pwedeng dahilan na maski wala siyang kinalaman sa public health, wala yung kakayanan niya bilang investigador. Ito lang ang aking feeling na. How long has Duterte been in position? 4 years. No? This has been going on the whole time Duterte has been president. Prior to that, yung kabilang administrasyon ni Noynoy Aquino, yan din ang nangyayari. Ang involvement po ni Secretary Duque dyan, siya po ang chairman ng PhilHealth, being the Department of Health Secretary. And also, he headed PhilHealth. Nung panahon ni Gloria. Nung panahon ni Gloria. Okay. As Health Secretary. Okay. Ang sabi nila, sabi nung whistleblower, si Pete ba yun? Yung foreign name pero Filipino. Yeah, Thorson. Ang sabi nga, may mafia daw yan. Yeah. At ang head ng mafia, ang dinig ko ang head ng mafia, ito si Duque. No? Yun ang sinasabi niya. Siyempre, i-deny ni Duque yan. Siyempre. Ang Senate, dito sa Blue Ribbon, they are not a prosecuting body. They are only a hearing. A hearing
in aid of legislation. Yes. No? Pero tingnan nyo, dapat, nandito na yung mga ebidensya, pasok na dapat yung Department of Justice. Pasok na dapat yan ang ombudsman, di ba? Sabi nga niya, di ba, ni Torson Montes, yun, no? Sabi niya, kinukonsidera niya raw na itong si Duque yung godfather. Godfather, no? Na yun. Ng mafia. Si Duque po, Secretary Duque, halos 2 dekada na po yan. 2 dekada. 20 years na po siya. So, yung may malalim na karanasan, may malalim na kaalaman ukol dito sa mga pasikot-sikot na ito. Dito makikita yung bangis ni NBI director. Diyan makikita yung bagong pumalit. No? Kung yung talahib, itong lalim, itong agimat ni Duque, tatalab dito kay NBI. Magkakasubukan. Tsaka huwag natin kalimutan, alam na ng lahat, alam na na ang pamilyang Duque may pag-aari ng ospital sa Pangasinan. At meron siya pag-aari ng eskwelahan ng para pang doktor. So, ibig sabihin yan, meron silang conflict of interest bilang kalihim ng Department of Health at ang pamilya mo may-ari ng ospital. Conflict of interest. Kaya nga. Matapang kaya yung bagong Pangulo ng PhilHealth na tuksigiran. Na idawit niya itong si Secretary Secretary Duque. Meron kaya siyang tapang. Ang isa pang problema rito, yung mga tao, meron ba mga backer itong si Duque, tulad ni Dulay, may mga backer ba sa likod nila yan para hindi hindi umangat. Mabagit mo lang. Mabagit mo lang din. Maganda sinabi mo, Ka-Arlie. Kay Dulay, ano siya? BIR. Sino mga katiwalik dito? Di syempre mga malalaking korporasyon. Sino nasa likod dito mga malalaking korporasyon? Hindi ba yung mga oligarko? Malay natin, baka yung mga oligarko mismo ang pumipigil sa kanya isiwalat itong mga anomalya ng BIR. Kasi nga, pinagkikitaan na tayo mga mamimili at yung kanilang dapat na buwis, sapat na buwis babayaran nila sa gobyerno, gugulangan pa tayo, doble kita. Professor Butch, kayo po matagal na nandyan sa industriya ng nitong pag-audit. Yung sa totoo pong, yung realistic, ilang porsyento ba talaga yung hindi totoong nakokolekta ng ating gobyerno sa lahat na, sa lahat, pag-gobyerno at pribado, na hindi pumapasok. Kung sa 100%, ilan lang talaga yung pumapasok sa gobyerno natin. Yung totoong Alam mo, sa aking palagay, dito sa PhilHealth, hindi yung, ang nakawan, hindi yung hindi pumapasok, kung hindi yung lumalabas. Okay? Kasi yung collection, tuluyan na. Okay? Ngayon, yung lumalabas na pera, kinakailangan dapat dun sa mga correct and rightful beneficiaries. On PhilHealth. Oo, sa PhilHealth. Okay, ganyan. Ngayon, ang nangyayari, paano, ang sinasabi na, paano ibibigay itong pera dahil dito sa may sakit na galing sa ospital? Ngayon, yung hospital, yung sisingilin dito sa pasyente, palalakihan ngayon yan. Kung meron man tunay na pasyente o fake na pasyente, naglalaki yan. Okay? Sisingil nila ngayon yan sa PhilHealth. Yung PhilHealth, babayaran. Okay? Hindi basta-basta binabayaran ng PhilHealth yan dahil uusisain nila dapat kung sino talaga to, ano ba yung sakit, at ano ganyan. Pero ang napakalaki na po ng binabayaran. Ngayon, kakontsaba. In cases like this, you cannot steal unless there is a connivance. May mafia nga. Okay. Ngayon, ang nag-iisip nito kung paano gagawin nito, ang unang-una ay ang PhilHealth. Sila ang magsasabi sa ospital, oy, taasan mo yan, gawin mo yan, singil mo sa amin. Basta meron kayong dokumento, tapos babayaran namin. Pero, hati tayo dyan.
ang kukolektahan nyo, ito, pero kami nang bahala sa amin. Ganyan. And this is what is happening. Siyempre, mas malaki yung sa PhilHealth. Ang bibigay nila sa hospital, siyempre, siguro doble o triple what they are supposed to be collecting. Masaya na ang hospital dyan. Pero yung malaking sindikato no? Siguro 90% nasa kanila. 10% dito sa ospital. Ano lang to? Palagay, kuro-kuro ko lang po ito, the way they probably doing it. So, the hospitals, the owners, and the accountants, and the controllers of all of those hospitals that they are supposed to be giving also should be implemented in the cases. In cahoots. Not only these people. You cannot do this without that connivance, right? Pero naman maliwanag doon sa mga nagsampa ng petisyon kay Pangulong Duterte na sibakin na si Duque ayon dito sa Association of Hospitals, Private Hospitals in the Philippines dahil nga kinulang ang bayad sa kanila. Yan sinabi nito ba nakamakaraan? Mga 2 years ago. Hindi, bago lang. Mga ilang buwan lang nakaraan. Siguro mga isa, dalawang buwan nakaraan na nagpahayag na sila na pleading. Delayed. Na umihiling sila kay Pangulong Duterte na ipapalitan na si Duque dahil nga he failed in his service. He failed in his duties providing sufficient time na ma-liquidate yung mga in-advance nitong mga hospital sa mga inalagaan nilang mga pasyente, lalo-lalo na sa COVID-19. Yun ang unang-una nilang dahilan. So meron ding mga asosasyon ng mga hospital, private hospital ang pangalan nila Associate Private Hospitals in the Philippines, na hinihiling nila. So, ibig sabihin, kasi sabi mo nga, yung controller, parang pati rin sila nalalagay. Dapat nga sila ng whistleblower Pero kasi ganito, there are so many hospitals. Yeah. Not all of the hospitals are corrupt. Right, right. Meron talagang diretso dyan. Ito yung medyo nahuhuli ang bigay ng pera. Kasi ayaw nga makipaglaro If the other one does not play the game, no? Kung ikaw yung PhilHealth, magkolekta ka, hindi na kita muna kung walang tongpats, wala ka matatanggal. Kung baga sa yan, sa musika. Yan na nga. Kung sintinado ka, wala ka doon sa adududu, adadada. Tatabi ka. Diba? Ganyan. Ang nag-umpisa siguro dyan sa ganyang sistema ay si Godfather. Ayun. Alam mo kasi, si Godfather ang pinakamatuso dyan no? At dapat siya mismo, alam na niya, kung noon pa nandyan siya sa PhilHealth, tapos naging Secretary of Health pa siya, chairman pa siya na, alam na niya ang laro. At ngayon tayo lang nag-uusap ngayon, mayroon na tayong haka-haka. Ngayon, etong sinasabi ko, kung alam mo yung sistema, di pigilin mo, no? Ihabla mo agad dito, tanggalin mo yung controller at ikulong mo muna at hanapin mo pa yung mga ibang kakonsyabang hospital dyan. Tingnan mo yung isang hospital. Napakaliit na hospital dito sa Mindanao. No? All of a sudden, they collected for ilan lang beds yun sa kanila, ilan lang ang may sakit dun sa kanilang hospital. All of a sudden, meron silang nakuwang 750 million. Grabe. No? MRI pa, latest. Bakit doon sa Kasi, kala nila yung napakalayong hospital, hindi napapansinin. No? At saka, nagagawa na nila minsan, gawin nilang 2 beses, 3 beses, walang huli, eto na. Southern Philippines Medical Center. Yan yung Mindanao Group? SPMDC. Yeah. Southern Philippines Medical. Okay po. Doon sa bahagi ng PhilHealth, pinapalobo. Pero sa bahagi ni Dulay, ng BIR, pinapaypayat. Diba? Ayun, kasi diniscuss ni Prof sa atin yung pagpapalobo Ito yung sa loob. Dito naman po sa BIR. Okay.
Yan sa BIR. Tama, magandang tanong na yan. Yan sa BIR. Ano ba yung mga kumpanya sinasabi ni Otelo? Cosmos. Ayan. Del Monte, bilyon ang utang. Yung assessment ng BIR, ano pong assessment? I-examining ka ng BIR. Sasabihin nila, ito ang utang mo. Parang doktor din pala, ini-examine. Oo, siyempre yung mga libro, ito ang utang mo sa gobyerno dahil kailangan magbayad ka ng buwis. Okay. Ngayon, ang gagawin naman nito, napakalaki naman, no? Ang sabi na sa amin ng accountant namin, hindi naman dapat ganyan kalaki. 8 billion. So, anong mangyayari? Boss, pag-usapan na lang natin yan. Okay? So, ilan billion ba yung utang nila ng Cosmos? Nasa mga, parang 6 na billion ata yun. Tapos yung sa Del Monte, nasa mga 4 o 4 na billion din yun. Okay. Tapos, magkano ang pinagkaisahan nila? Ay, doon sa Cosmos, bumaba ata ng mga 60 64 million. Tapos Okay. yung sa Del Monte, mga 24 million lang pesos. Okay. Alam nyo po, pag nagne-negotiate, ako sa aking pong experience, pag nakikita po namin yung mga kliyente namin, tapos mag-uusap sila sa BIR, hindi naman kami ang nag-broker, pero nag-uusap sila sa BIR. Kasunduan po yan sa kalahati, no? Ang utang mo sa gobyerno is 60 billion pesos. Pagpapayag na, dahil hindi mo kaya, papayag na siguro ang gobyerno 30 billion. No? Okay. Tapos, riresibuhin yan 30. Bayad ka ng 30. Hindi ka na kinakailangan magbayad dun sa pag nag-ayusan. Pero, meron pang lagayan yan. Para ibaba dito sa 30 billion, kung 60 billion ang utang, maglalagay ka pa dito sa mga BIR. Dahil yan. Pero normal yung negotiation. Halos normal. Legal yun, legal. Yeah, that is still legal. Kasi, bakit ka ina-assess ng ganitong kalaki? 60 billion. Kasi, itong mga expenses mo, yung sinulat mong expenses, sasabihin nila, you cannot deduct that. Non-deductible yan. No? Bakit mo pag mataas ang expense mo, bababa ang kita mo. Net earnings. So, yung kinita mo, doon ka lang magbabayad. Correct. Pero sa BIR, pag tinignan nila yan, sasabihin, itong linagay mong expenses, hindi pwede yan. So, ang tunay na kinita mo, ganito. Kanya ang utang mo sa gobyerno, ganito. Okay. So, now it becomes the discretion or per opinion of the BIR that this is what you should pay. But per opinion of the owner of the company, hindi ganyang kalaki. So, nagne-negotiate So, sila. kunyari, Professor Butch, ito yung expense ko, ako'y may-ari ng Cosmos. Bumili ako ng isang building. Hindi naman konektado yun sa Cosmos Bottling or sa Sopling. Ano siya, hotel. I-charge ko doon sa Cosmos. Sa akin yung pangalan ko yun. Pero ilalagay sa pangalan ng Cosmos. Sasabihin ng BIR, hindi kasama yun. Hindi sa ganyan. That's a different. It's really expenses. When you buy a building, it is an asset. So the asset is there. Okay. So it is not so, something that you deduct. Ginastos ko sa mga pabili ng kotse, pabiyahe. Sabihin natin ganito. Yung tao mo sa Cosmos ay 1,000. Pero yung swelduhan mo nakalagay 2,000. So naggawa ka ng magic, tinaasan mo yung expense mo na sweldo. So sasabihin ng BIR, hindi tama yan. 1,000 lang yan. Kanya yung income mo, ganito dapat kataas. Ganyan yon. So, sinisimplify ko lang po. Pero kung minsan, merong gray areas talaga. So, what happens? The BIR assesses you. Per our examination, you owe 60 billion to the government. Tapos you start saying, no, it's not that much because these are real expenses. Etong tinanggal nyo, hindi naman, totoo naman expense. So you start negotiating and arguing. Yeah. Pero nag-uumpisa doon. Ngayon,
from 60 billion, no? Bababa ng konti yon, no? Konti lang. Pag binabaan, dahil pumayag ang BIR na binabaan, alam niyo sa BIR maraming ano diyan. Kasunduan. Maraming kasunduan. Maraming ano diyan, no? Pag dahil pumayag siyang babae na kalahati, kailangan magbibigay ka din sa kanilang for the boys. Yon, wala na sa record, no? Pero for the record, ang 30 billion tinanggap. Ngayon, isipin nyo, yung 60 billion na utang ng Cosmos, nagkaayusan sila 60 million. Sa 60 billion, ang 10% ay ano? 6 billion. Ang 10%. Ang 1% ay ano? 600 million. 600 million. Pero ang 60 million, 0.1%. it is 10% of 1%. Of 1%. Yun ang nagkaayusan daw. Oh my gulay! Ng napakalaki. Okay? Ang natanggap ng gobyerno ay only 60 million. Whereas actually, ang umpisa nun is 60 billion. Can you imagine? Mas kinakalahati lang sana ang napagkaayusan, 30 billion sa gobyerno. No? Pero anong nangyari? 60 million. Ang laki-laki. No? Hindi po pwede yung ganyan. Halatang halata ang may nakaw dyan. Malaki ang, hindi lang may nakaw, malaki na malaki ang nakaw. Ngayon, kung ganyang kalaki ang mga assessments, si Dulay lang ba ang may kapangyarihan mag-okay niyan? May boss din si Dulay. Meron. Sa palagay niyo ba, hindi niya sa bubulungan? Magda-dial a friend yan. Dial a friend. Yung kumpanya, sir, iniipit kami ni Dalanon dito eh. No, tatawag dun sa bossing. Yung bossing naman, uutusan yung isa pang boss. Sige, anuhin mo yan. Di ba? Ganun lang. Sasabihin ni Dulay sa boss. No problem. Sumasaludo pa yan. Boss! Ano problema? Di ba? Sabihin ni Dulay sa boss niya, meron tayo dito. Malaki to. Anong mangyayari niyan? Thank you. Diba? Isang kaso lang yan. Yung whistleblower. Meron pa sa Mighty Cigarette. Meron pa sa Del Monte. Yung Del Monte po, 8.7 billion. Yung Del Monte. Alam nyo po kung magkano nakolekta ng ating itong masipag na si Cesar Dulay? 65 million. Ayan po. Mula sa 8.7 billion ay naging 6.5. Ano po? 65 million. Wala pa sa 1%. Okay. Ngayon, ang tanong ko, bakit si Delanon lang ang nagsasalita at nagsusumbong nito? No? Anong nangyari dito sa mga ibang yung mga matatapat na mga BIR na mga direktor? Alam mo bakit? Walang iba? Kasi si Delanon lang ang matapang. No? Yung mga iba, ayaw nilang guluhin. Don't rock the boat. Kasi over in the other times, negosyo na yun nila no? So ayaw mag-rock. Pero si Delanon, siguro hindi niya masikmura yung ganitong kagarapal ang ginagawa nitong si Dulay. Linabas niya ito kay Bongo. Sinumbong niya ito kay Greco Belica. Yes. At umabot din ito kay Dominguez. At finally, umabot din ito kay Duterte. So anong nangyari? Wala. Nga. Sinabihan pa si Delanon, huwag mo nang pasukan yan. Mabibigat ang kalaban dyan, sabi daw ni Greco Belica sa kanya. No? Yan po ang storya dyan. No? Now,
billion yan ang nakawan dyan. Yan sa PhilHealth, billion, no? Yun I am against corruption, sabi ng Presidente. Alam nyo po, sa aming palagay, ano pa ang malaking nakawan? Mas malaki pa dyan sa BIR. Mas malaki pa dyan sa kay Duque. Nakakakuryente yan. Etong public utilities. Yun, trilyon. DU. Trilyon yan. Trilyon. Tumataginding trilyon. Sa kuryente lang, 1 trilyon, isang taon. Taon. 1.5 kamo. Yan ang parang nakaw. Parang nakaw kasi pwede silang magtaas ng halaga ng kuryente na ang gobyerno natin, tameme, hindi pipigilan yan. Hindi ba garapal na korupsyon yan? Yep. Dito, mamamatay talaga ang tao. Parang mamamatay tao talaga itong korupsyon na ito. Kaya nga po, Professor Butch, Professor Toti, di ba nung nakaraang, kailan ba, Lunes, sabi ng Presidente, baka kinakailangan na natin pakinggan ang boses ng Armed Forces of the Philippines, no? Ukol dito sa usapin ng mga kumukulong revolusyonaryong gobyernong usap. Baka kinakailangan, ako tingin ko, bago sana sinabi ng Presidente yun, tama naman siya dun eh, pero dapat pakinggan niya ang boses ng mga ordinaryong tao. Unang lahat, sa panahon ng kagipitan na ito, yan yung pinakamahalaga dyan. Ewan ko, siguro, siyempre ayaw naman natin magsabing wala na tayong pag-asa. Pero as the days go on, no, parang naano din ako na-frustrate kasi sabi natin hindi alam ng Presidente, no? Pero sa palagay ko alam na niya Alam na niya kung ano yung sinasabi natin sa Artikulo 12. Kaya hindi ka mapalagay, Professor. Kaya hindi ako mapalagay. Kaya ngayon, kung alam na niya, ano ang dapat gawin? There are only two things. If you know what is wrong, no, for the people, you will want to fix it. Do what is right. Do what is right. And if you know what is wrong and you don't do anything about it, that's where the problem is. Then you become part of them. You become part of those that are committing this whole crime against the people. This is the scary part. Mr. President, you have to realize that we no longer have enough time. The economy is deteriorating very fast. You are not going to get these Dominguez people and Ben Jokno to recover for you and create magic for you. As the deterioration of economy goes and the lives of the people are wasted, they go hungry, they starve, they die, no? All of this will be on your lap. It will fall on your lap way before the end of your term. Sabi nga ni Otelo Dalanon, direkta na si Director Dalanon. Drama daw Ito sabi kasi ng Presidente. Ito, sabi niya sabi ng Presidente, tulungan niyo ako, kawawa ang bayan. Believe me, my heart bleeds. Yun. Yeah, sabi niya gano'n, di ba? My heart bleeds Sabi for ni my country. Sabi ni Duterte. Yung unabated corruption with no end in sight and another election, no? Another election coming up and you see all the same old faces there. Klaro naman na. Wala, patay. Yan yung huling statement ng Presidente. So, ano ba ito? Di ba? Siya po ang lahat ng kapangyarihan na kay Pangulong Duterte. Kung gusto niyang gawin.
Kung gusto niyang gawin, nasa kanya. Nasa kanya ang sandatang lakas ng Pilipinas. Nasa kanya ang Philippine National Police. Nasa kanya ang Department of Justice. No, lahat. Siya rin naman ang nag-appoint niya sa mga cabinet secretary na yan. Kaya nakakapagtaka, bakit hindi matsugi itong si Duque? Hindi matsugi itong si Dulay? Hindi pa matsugi yung mga iba pa. Mabuti pa nga yung Prime Minister ng Japan eh. Oo. Nagkasakit lang, di ba? Nagkasakit. Pero yun ang dahilan. Pero may lumalabas na balita na meron siyang kasabwat sa... But kahit may ano pa, corruption, kahit ano pang issue, doon mo makikita ngayon. Yung honor nila. Di ba? Dito, iba eh. Oo nga eh. Lantaran na eh. Kapag dumaan ka yung kotse, kulang na lang. Baka batuhin ng taong bayan yung mga nagkasala na yun eh. Di ba? Yan ang sitwasyon natin ngayon. Kaya ewan ko ba, ang hirap na paniwalaan ng presidente dahil pag sinabi niya, maglalabas siya, all of the regional vice presidents of PhilHealth should resign. No? Anong hinihintay niya doon? Yung reaction ng tao? Masaya na ang tao? Tapos na yon? Ganyan ba? Tanggalin si Morales at ilagay mo itong NBI. Anong ibig niya sabihin? Masaya na ang tao doon? No? Yung ba yun? Is that the way people's minds are manipulated? Ibalik nga yung ninakaw na pera. Maaari lang. Hindi na po pwede, di ba? Hindi na umuubra yung mga ganyang kilos. You have to do what is right. What is right now is to go into the Constitution, declare a state of emergency and clean up this mess. Dismantle the oligarchs, clean up corruption. Use the Constitution. Use the Constitution. You clean up everybody. No? You fire, including your cabinet members. Yan. Ikaw naman na nag-appoint niyan, Mr. President. Ikaw. Tapos nun, baka maniwala po ang tao sa inyo. Pero hindi po pwede kung chat-chat lang tayo ng chat-chat. You have to do something to get back this deteriorating credibility that you have so carefully built up over the years. People still love you. No? Right now, they believe that you can't do anything wrong. And they always believe that you have some other magic that you will come up with. No? Ako, whether it is a magic or not, no? We know what is right. And unless you do that, what is right, that is the magic that people are waiting for you to do what is right. Let us not go around and beat around the bush anymore. Your loyal friends, etong si Bongo, ganyan. Sige, boss, kunin natin to sa NBI, siyang ilagay natin sa PhilHealth dahil CPA. O tingnan natin ang epekto sa publiko. Ganyan lang yan eh. There is no serious attempt to fix up the corruption. None. It's just, facade. Sabi nga doon ng mga nagpapantik sa netizen telenovela na nga nangyari dito sa pagdinig sa Senado. Itong PhilHealth, nung katapusan, wala rin palang silang natukunan na kriminal sa likod ditong nakawan. Kaya nawawala ng tiwala ang ating mamamayan. Ito ba'y talagang totoong mapag-aasahan itong administrasyon o hindi? Yan ang problema kapag nasasarapan sa kapangyarihan eh. Lalong-lalo na kung maraming ambon. Baka hindi lang ambon eh. Hindi lang wisik. Baka yung mga kasunduan dyan, hindi na milyon eh. Bilyon ng mga trilyon na nga pinag-uusapan eh. Di ba? Kaya mahalaga po ang tindig ng mga taong nais magkaroon ng mga bagong aplikasyon sa 2022. Yung mga gusto magpresidente,
Ngayon nyo ilantad ang inyong tunay na kulay, lalong-lalo na sa usapin ng mga public utilities na ito. Yeah. Yung corruption na yan, na binabanggit natin, yan ay isang bahagi ng mas malalim na problema ng lipunan Pilipino. Yeah. Yun yung control nga ng mga oligarko sa public utilities. Oh, sige, isa-isahin natin. Bilyar, gusto ring magpresidente niyan. Si Manny mukhang may problema. Mukhang ang may gusto yung babae. Si Nationalista Party. Alam mo naman yung posisyon niya sa rice tarification law lamang Nahirapan ng taong bayan niya. Pero ganito, ako I'm willing to bet. Lahat yan ang gustong magpresidente, against corruption. Against corruption yan, laban sa corruption. Tama, against corruption. Sanay ako dyan. None of them is going to say, we're going to dismantle the oligarchic hold of the public utilities. None of them. Tingnan nga natin, sino dyan sa mga yan? Yung mga sinusuportahan nyo po, mapa kayo ay sabihin Bongbong Marcos. Tanungin nyo si Bongbong. Wawasakin ba ni Bongbong etong usapin dito sa public utilities? Dapat dapat i-declare yan. I-declare. Malinaw. Sino pa? Sino pa yung mga nandyan? Manny Pacquiao. Sige, Maka-Diyos. Kristiyano. Ano siya, di ba? Ilabas niya, ilahat niya, sabihin. Hindi lang yung galing ako sa mahirap, alam ko ang pusong mahirap, kaya naiintindihan ko ang sitwasyon. Deklara nyo, no? Manny Pacquiao, ang iyong posisyon sa kuryente, tubig, sa mga oligarko. Ayan. No? Yan ang kalaban. Yan ang kalaban ng bansa. Sino pa? Lenny. Yung mga dilawan. Kayong mga dilawan, sumusuporta kayo kay Lenny. Tanungin nyo, si Lenny, sino ba ang kanyang susuportahang mga oligarko? Ang linaw naman dyan Ang linaw naman po, ang Partido Liberal. Sino mga nagbaback up? So, dyan pa lamang po, Bilyar, Lenny, Bongbong Marcos. Wag na tayong lumayo. Wag na po tayong lumayo. Meron din mga nagtutulak kay Sara Duterte. Ngayon pa lang po. Tanungin natin. Mayor, saludo naman ako sa iyo diyan sa pagiging local executive mo. Pero pagdating sa usapin ng public utilities, ano ang position mo, Sara Duterte, pagdating dito sa issue na ito? Yan ay challenge ng Katipunan Demokratikong Pilipino sa lahat ng mga nag-aambisyon sa 2020. Lalong-lalo ngayong panahon ng pandemya. Tingnan nga natin, magkalabasan na. Kayo ba'y sumusuporta sa saligang batas? Kung sumusuporta kayo, sinusuportahan yung Artikulo 12. That's right. Yung Article 12, Section 17, Section 18, sa panahon ng krisis, kagipitan, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng tubig, walang pambayad ng telcos. Dapat yan ay i-take over na yan. Susuportahan nyo ba ngayon yan? Huwag na natin tingnan muna yung 2022. Yung ngayon. Yung ngayon. Kasi po magpapasko po. Magpapasko. Abutin pa kaya natin yung Pasko sa panahon ng pandemya? Gipit na nga Gipit na, Mr. President. Kaduda-duda na po. Du. Ada. Nako. Ay, nako po. Ano po, kaya lahat po ng mga patriotikong Pilipino, kami po ay nananawagan sa inyo. Magsama-sama tayo sa kilusang Artikulo 12. Kilusang Artikulo 12. Yan po ay pinangunahan na noong September 1 nung ating guest na binibini. Vivian Velez, ang tapang. Kasama po natin. Grabe po. Kasama po natin sila at meron pa tayong mga ibang kasamaan dyan. Sila Nilo Tayag at kasama po natin dyan. Marami pa pong organisasyon, pati na po yung organisasyon ni Mr. Luis Ramos, no? Ang DPP, kasama din po natin yan. At mga iba pang mga regional and provincial organizations. May youth movement po, kasama po tayo dyan. No? So we are gaining. Isa lang pong pinagkakaisahan dito Are we in favor of dismantling the control of the oligarchs for the public utilities? Mr. President, ikaw, pakisagot mo. Pakisagot mo po yan. Bakit nung Bayanihan as One na bill, nung tinanggal po, doon sa proposal, itong public utility issue na ito, na i-take over, bakit hindi po kayo umimik?
Bakit hindi po kayo kumibo? At yung mga magagaling na abogado, sa bagay, wala pa si Harry Roque, yung Bayanihan Aswan yan. Wala pa si Harry Roque nun. Wala. Pero nandun na si Panelo, magaling ding abogado. Nandun din si Department of Justice, Menardo Guevara. Bakit kayo tumahimik na tinanggal ng Kongreso at ng Senado yung pag-take over ng public utility sa panahon ng kagipitan? Bakit kayo naging tameme? Bakit kayo tumahimik? Secretary Menardo Guevara, no? Department of Justice, bakit kayo tumahimik? Dapat ipinagtanggol niyo po ang gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo na ang mga mahirap nating kababayan sa panahon ng kagipitan. O ngayon, may pambayad ba kayo sa Meralco? May pambayad ba kayo sa Maynila at Manila Water? May pambayad ba kayo sa Telcos? Ni hindi na nga makapag-enroll sa kolehiyo yung mga estudyante natin. Hirap na po. Pag-uusapan pa natin yung 2022. Ngayon, kanya-kanyang PR. PR kay Manny Pacquiao. PR kay Cynthia Villar. PR para kay Sara Duterte. PR para kay Bongbong Marcos. PR para sa mga oligarko. Naku naman. Pati oligarko ngayon bumabayad na sa mga public relations. Huwag na tayo mag-adu-du-du. Ada-da-da. Naku po. Naku po. Napakalungkot at kung buhay pa si Tia Deli ay talagang malulungkot tayo sa iyakan. Tia Deli? Oo. Panahon na. Letter D rin yun Tia Deli. Deli, di ba? Oo nga eh. Iba pa yung si Deli at Tayatayan. Iba pa yun. Ito yung si Tia Deli. Yung mga talagang malulubhang mga drama sa radyo. Sumusulat sa kanya yung mga mahirap po kasi ang aming kabuhayan at hindi na walang trabaho si Mister at hindi ko kaya paaralin yung aking anak at ako'y namamasukan bilang isang labandera. Alam mo, magiging paulit-ulit. Parang yung nasirang Kuya Eddie, napakasakit. No? Dagdag mo pa yung gulong ng palad. Isa pa yan. Talagang kakalat yan. Dadami talaga ang ating mga mamayan. Talagang kanilang mga kwento. Ngayon pa lang sa kalsada nga, nagpa-placard na. Matagal na kasi pahingin konting patulong lang at wala na kami makakain, wala kami mabibigay sa aming anak. Naglalabasan na. Alam mo yung mga senaryo. Wala kayo, ito lang ha, putang ina nyo, wala kayong mga puso, mga litsi kayo, mga Duterte, Dulay. Ha? Putang ina mo. Kayo, Duterte, Doke, Dulay, wala na kayong puso. Kikita mo ng dami na nanghihirap, kunyeta. Kailan ba kayo talagang magkakapuso? Putsa niya, sobra na eh, di ba? Parang hindi nyo nararamdaman. Tumong ka sa kalsada, nagkakalat na ngayon ang nalilimos eh. Kaya tignan nyo po ha, nag-Amerikana pa. yung ating professor. Hindi po, yung sinasabi po yan, hindi po yung isang pagmumura dahil may galit. Hindi po eh. Ito po ay para pagtutuwid. No? Gawin ang nararapat, ang tama po. Do what is right at gawin itong makatarungan. Ano yung makatarungan? Nasa saligang batas na po eh. Nakasaad po sa saligang batas yung Article 12 ng National Economy and Patrimony, Section 17 and 18. Bakit hindi nyo makita? Ano po ba kayo mga bulag? Nagbubulag-bulagan po ba tayo? Bakit ayaw nating ipatupad ito? Kayo mga senador, 24 kayong senador. Pinapalaki nyo pa yung mga, alam nyo, tama naman bulat natin yung issue ng PhilHealth, mga ganyan, no? Pero tumbukin na natin. Huwag ng drama. No? Sobra sa drama itong mga to. Talaga akala mo, paniniwala ng taong bayan, pero suka-suka ng taong bayan eh. Wala nang tigil eh, sa panloloko eh. Huwag naman kami lolokohin ninyo. Kaya alam mo, Mayor, kaya ka pinili ng taong bayan, suka-suka ng taong bayan sa mga korupsyon. Alam mo, pinagdaan, yung pinanggaling mo, yung binana mong administrasyon, sinabi mo mismo masyadong masalimuot ang problema. Ikaw mismo nagsabi, ang kalaban mo, buong gobyerno, ang gobyerno mo, kalaban mo. O ngayon, nakapwesto ka, hindi mo sa harapan mo, si Duque, si Dulay, wala ka pa magawa. Baka mo na kagad yung mga leche niyan. Kaya mo po yan. Pero ang taong bayan, ang kakampi nyo, Susuportahan ka namin, Mr. President! Yan ang kakampi mo. Susuportahan ka namin. Taong bayan. Bakit ka natatakot? Pero sigurado kami, itong broadcast na to, ihahawi yan nila Bongo. Yan, nila. Hindi, mukhang nakamonitor nga tayo sa mga antena nila. Pero sabihin, may mga kordon yan eh. May mga tagahawi yan. Sila Andanar, si Martin Andanar, sila Harry Roque.
Baka pinapanood nila ito. Sila Panelo. Yung ipapakita kay Bossing. Ay, maiba ako. Kung yung kapatid mo naririnig mo na ginaganyan na ng taong bayan, ano kaya ang pakiramdam din ng kapatid? Siyempre, meron silang hurt din. Oo, meron silang sibling rivalry. Oo, hurt rin yung kapatid, siyempre, no? Hindi, regardless kung sino yun. Babae o lalaki. Pag narinig niya, masasaktan niya. Masasaktan yun. Pamilya nila. Dapat parating. Hindi na nga. Siguro na, hindi na sila nag-uusap. O kahit hindi siya, kahit siguro pamangkin. O dapat, kasi po, yung sitwasyon na yan, ikaw na nga nagsabi, mamanahin po ito ng mga susunod na henerasyon. Kami po tatlo rito, baka hindi na depende sa sitwasyon. Kung may isasayang pa kaming bigas, ano po? Kayo po ba, kamusta ba ang inyong palabigasan? Kasi sila, kaya nilang sikmurahin na mabubawasan ng ating populasyon ng kalahati. Ganyan ang utak ng mga to Yan sila, binana nila yung utak ng mga Panginoon tagalabas ng ating bansa. May attitude pa yung mga yan. Boss, malapit na matapos yung year 2022. Todo na natin. Sagad na natin. Sagad na natin. Minsan lang ito. 6 years lang si Duterte. Ilan na lang? 1 year and a half na lang siya. Exactly. So, ganun na nga. Parang nabibigo tuloy ang marami sa atin. Naririnig pa nila sa PhilHealth. Hindi nga hindi na ikukubra, hindi na isasama yung mga remittance ng iba. Wala na. Mabigat. Ito, mga manggagawang bumubuhay ng ekonomiya ng bansa natin to. Tapos ganyan maririnig. Saan na tayo pupulutin ito? Diba? Wala na Kung gano'n talaga, parang talagang... Hindi, alam mo, dapat balikan pa rin natin yung sinabi ng Presidente. Pakinggan yung Armed Forces of the Philippines. Palagay ko, maraming matitino dyan. Hindi sila papayag na magpatuloy ang ganitong kadiliman. Hindi papayag yung mga Alam mo, Mayor Duterte, hindi kami gutom. So, kami nakakain ng 3 isang araw. Meron kami mga sinisilungan at meron kaming kamang hinigan. Pero hindi kami katulad nung na marami talaga dyan. Sobrang dami na talaga. Talagang nahihirapan na. No? At sila, walang tigil silang kinukulit kami. Mr. President, ikaw na pwesto ko Ako, Prof, gutom ako. Hindi ako nag-almusal tanghalian. Kaya gutom na ako. Ito mga to, talagang walang tigil sila sa panawagan sa amin na nangangailangan ng tulong. Sila sabi na hindi na namin kaya kayo tulungan kasi wala kami sa kapangyarihan. Kung kami nila kapwesto, inayos na namin yan. Kung sino talaga nagnanakaw, putangin na nila, ikulong at saka bitay ka agad. Ganun ka agad usapan. Tapos yung mga talagang kakunsaba, ikulong din. Na maayos na yung sample, no? Sample, sample ka agad. Huwag tayo puro daldal lang. Dada ka lang. Yung daldal, letter D rin yun. Daldal nga nakadaldal. Yung drama, letter D rin. Ganon din yun. Diba? Kaya nasasawa ng taong bayan No? Talagang ayaw lang namin madumi, ayaw lang namin makipagsik, ayaw lang namin talaga makipagdigmaan kasi hindi yan ang kalikasan, hindi yan ang likha ng tao Pilipino. Hindi ganyan ang ugali ng Pilipino na mandirigma, ang mga Pilipino talagang maunawain. Mapagmahal, hindi lang, nagmamalasakit ang Pilipino, kapwa Pilipino. Ganun ang Pilipino. Napapamura lang dahil di sa ganito sitwasyon. Para si Presidente, minsan pag yung burst ng di ba? Pero action. Sana wag na po natin hintayin na abutan. Pag masakit na po ang sikmura ng taong bayan, itong mga sinasabi ni Toti, hindi po natin alam kung anong gagawin nila. Pag ganito po ang karanasan, automatic po nagkakaroon tayo ng tinatawag na social unrest. Pwede tayo magkaroon ng food riots at tumataas po ang crime against property. Pinapasukan po daw yung mga bahay, mga tindahan, kasi po gutom ang tao. No? Tapos sasabihin nyo kasalanan ng pulis, hindi po Ang punot dulo ng may kasalanan dito, wala pong iba kundi ang posisyon po ninyo as president. No? Diyan po nanggagaling dahil hindi nyo gagawin ang kinakailangan gawin. You have to do declaration of
emergency and suspend the operations of the oligarchs, no, and take over para mababa ang halaga ng singil sa kuryente, sa tubig at sa telecom, no. Ibaba niyo po kung pwedeng libre yan, wag niyo munang singilin para yung sitwasyon ng taong bayan, no, ay maibsan agad-agad because they don't need the help tomorrow or next month or next year. They need the help yesterday. At ganyan na po ang hirap ng dinadanas ng ating mamamayan. Huwag niyo pong hintayin magkaroon ng chaos tsaka anarchy. Gusto ng opposition yan. Yan. Alam niyo po, I'm not talking about a revolution. Kasi ang revolution po, may mga gustong ng gobyerno. Mga oportunista ang dami. Uupo sila sa gobyerno. Kami naman. At ganito ang gusto namin kasi kami magiging... Hindi po Kami po wala kaming interest dyan We're just warning you that the social unrest will be so intense by a hungry people. And ang resulta po niyan, chaos, gulo, no? Ito po ang nakakatakot. Ayaw nyo naman po sigurong pumatay ng mga Pilipino na ginugutom. Hindi naman nila kasalanan na ginugutom sila. Hindi naman gusto ng kahit sino man yan Pero sana naman huwag naman kayo masyadong swapang. Kayo sila, yan, Ayala, yung mga Lopez, yung mga Ang, yung mga Gokong Wei. Ano ba naman sobra-sobra ng yaman ninyo? Lopez, Bilyar, putang ina niyan. Yung bilyar konti lang po yan. Konti lang yung mga pamilya na yan. Kilala na. Alamin natin mga taong mamamayan, kung sino itong mga oligarko na to. Rason. Sabi nga ni General Luna Artikulo 1. Pero ngayon, Artikulo 12. Okay. Back to read the statements, questions, and opinions by our viewers. Glenn Buwan. Okay, meron na kayang opinion ang mga kaibigan nating lawyers sa possibility of filing a petition for mandamo sa Supreme Court to compel PRRD to invoke Article 12. Alam mo, inaayos yan mahaba kasi minsan ka lang sasampan ng kaso sa Supreme Court. Hindi agad-agad yan Dapat matibay yung petition mo Tsaka Glenn, pinapalakas natin ngayon yung lokal at pambansang kilusan tungo dito sa Artikulo 12. Ganun din sana sa global. Kaya kayo mga OFW, baka pwede po kayong mag-initiate ng mga local initiatives, local actions pertaining to the kilusang Artikulo 12. Yung tungkol dito, para yung build-up natin, kung sakaling dumating tayo dyan sa Korte Suprema, etc., marami na tayo. At ang timeline natin dito, sana ngayong taon na ito, bago magpasko. Paliwanag mo kung anong Artikulo 12 ulit. Para dito sa... Yung Artikulo 12 po ay nakalagay po yan sa Saligang Batas. Ito po yung National Economy and Patrimony. Particular po ang Section 17 at Section 18. Sa panahon po ng pambansang kagipitan ay meron pong obligasyon ang Estado, maaring kunin ng Estado sa panahon po ng kagipitan ang mga public utilities tulad po ng kuryente, tubig, telekomunikasyon, kahit po yung mga ibang industriya na importante, pagkain, pwede po yan, Para maibaba. Para mabawasan ang mga presyo ng bilihin, nating publiko. At ito po ay urgent, kaya sinasabi natin, this year, dapat po, kung pwedeng ngayong September, bago po dumating yung September 11 o kung kaya ng October, pinakamabilis na panahon po. Tulong-tulong. Kaya ipakalat po natin itong ating kilusang Artikulo 12. Alam mo, ibadagdag ko pa dito, Glenn, itong Artikulo 12, ang titulo niya, gaya na sinabi nga ni Ka-RJ, is National Patrimony. Ang salitang patrimony, pamana.
No, pag sinabi natin talagang kikilalanin natin, anong ibig sabihin ng pamana, anong ipamamana natin sa susunod na henerasyon? Kung itong ating likas yaman, itong pag-aari ng ating bansa ay naibigay na sa mga ilang mga individual na oligarko, wala nang aasahan ang susunod na henerasyon, wala na silang aasahan sa susunod na kinabukasan. Ngayon, ipapaliwanag natin ito, ang argumento natin ito sa Korte Suprema, nakikilala nila na bagamat sila'y nalagay sa kontrata, kasi matindi na ito nailagay sa kontrata, na legal naman. Nalagay sila sa concession, na legal naman. Hindi basta-basta babawin nyo ng ating Estado. So, aalamin natin, paano natin i-argumento to? Sa papel pa lang, na sinasabi na tayo ninakawan, tayo pinagsaktaksilan itong mga nakaraan. Kasi malulupit ng mga salitain yan pag nilagay mo yan sa petisyon. Pag sinabi mo, si Cory pinagtaksilan ang bansa, si Ramos pinagtaksilan, mahirap ilabanan yan sa petisyon. Kaya kung gano'n ang banat natin, kailangan maayos ang iyong lengguwahe. Kaya nga, antayan mo rin, darating din tayo dyan sa panahon na yan. Ano? Okay. Elvinia Gahisan, watching from Molino, Bacoor City. Thank you, LV. From Esteban Pagtakahan, good evening mga sir. From Lowell Lacandola, good evening po mga Sir RJ, Sir Butch, Sir Toti. From Eric Bautista, good evening po sa inyo lahat, sa mga tiponeros. From Bebot, Esparicia, Pahayayahay. Madaling sabihin, sir, emergency power ni Pangulo, pero hindi magawa dahil daming umaharang Hindi yung umaharang. Baka nga mismo si Presidente ayaw na Yun ang problema. Diretsuhan lang ho tayo. Kung gusto niya, magagawa niya. Kung gusto niya. No? Esteban Pagtakahan, just wondering why Duterte naging bulag at bigis siya sa kaso ni Duque. Kaya hindi natin may iwasan mag-isip na baka may anomalya. Si Duterte na alam ni Duque na natatakot si Duterte na baka may ibulgar ni Duque if siya ay matanggal sa pwesto. Maaari din yan, Esteban. Yan po sinasabi natin, sino bang may hawak kay Duque? O si Duque ba ang may hawak kay Duterte? That is what we mean. Okay, from Joel Lacandola, dapat tigilan na ang pag-iimbestiga dahil wala pang napapurasan, puro lang banggayan. From Eric Bautista, ang tibay talaga ni Duke of Health. Okay, Duque of Health. Joel Lacandola, puro pogi lahat ng iimbestiga, lagi lang sila ang nakakaharap sa camera. Yun na nga Kung ang OFW ang bumubuhay sa economy ng bansa at sinasabotahin ng PhilHealth ang kalusugan ng OFW, di ba dapat kasuhan ng economic sabotage sa mga taga-PhilHealth ang nakakaharap sa camera? Sana nga pero kailangan, alam mo naman nating hukuman pati rin yan, nadadawit din niya sa kabalasan. Justice delayed. Justice denied. From Mayi Kayas Nohara, ang lakas ng kapit ni Duque kay Duterte. Mafia, tama po, Godfather. Kaya, napapagawa ng sariling ospital, ang kakapal ng muka, kaka-stress ay dududo talaga. Alam mo ang dami-daming sports car niyan si Duque. 4 daw ang Ferrari niyan. Mahilig talaga sa kotse tsaka mamahalin. No? Yep. Elina Oreo, tama, may inner secret sila. Dating mga tao ni GMA sila pa rin, umiiral pa rin ang blackmail game. From Elvinia Gahisan, nag-iipon na sila ng pera para sa dadating na eleksyon. May magic si Duque, dulay kasi si Bongo. Ay, nako. Kay Hil Galusin, kapal ng face, kapal ng mukha ni Dukot. Inutil talaga yan kahit nung nasa civil service chairman siya. Leon Panganiban Laksa, matindi talaga kapal ng mukha ni Duque. From Glenn Buwan, pasensya na po at tinatanong ko lang po ay kung posible as means of petition for mandamus, is it a viable legal? Tama ka. It is illegal. Ang gusto lang namin, ang argumento natin, hindi madi-deny. Yes. Walang dula tayong disagreement. Tama ko kayo, posible yan. Kailangan sinasadya natin. Kasi it's a milestone decision. Bino mo, ibabypass ang Kongreso para take over niya ang Estado. Okay, from Hill Gagalusin, saka mga Lodi, sana isunod nilang imbestigahan ng SSS. Yeah. Sobrang laki ng salary nila at dami din ng Vice President. Thanks from Hill of Cavite. Thank you. From Otelo Dalano, nadududo na Pilipinas. Okay, Otelo. Okay. Esteban Pagtakahan. Naduduling na si Duterte sa kakaprotect sa kanyang mga BFF. Parang collateral damage lang si dating DILG na sinibak agad sa pwesto para makabilib na ang mga sambayanan.
Abraham Pamuan, kung si Duque ay godfather ng mafia sa PhilHealth, sino man protektor ni Godfather? Malalim yan. Ronald Malyari, Aus Duterte, Mafia Protector. Diretso na. Matutuwa si Lenny niyan. Matutuwa si Lenny niyan. Kami, hindi naman kami pro-Lenny, ha. Otelo Dalanon, inuuto na lang ni PRD at Senator Bongo ang taong bayan. From Liling Gonzalez, some BIR in some LG, even if you pay online, they tamper it with handwritten for penalties daw. Pwede po ba yun? Wow! Hindi yata naman dapat yun. Kaya online ka na nga, paano pa nila matatamper yun? Dapat hindi. Magaling, no? Galing mag-magic. Liling Gonzalez, even tourism and LG, you can collect monetary business permit without receipts. Oh. DILG or DOT has to go around to investigate. There will be more and more business will close down due to the abuse of power. Yeah, marami naman di man ako kolekta ng mga resibo naman eh. Talagang alam na natin yan eh. From Merly Hayashi, tama po yan. From Ronald Malyari, nagtitiwala ang milyong-milyong Pilipino kay Duterte. Sana matuto din siyang magtiwala sa taong bayan. Ayaw na ng taong bayan kay Duque. Bakit daw ayaw din si Bakit kung talagang kampi siya sa taong bayan? From Esteban, Pagtakahan, gusto namin mga katipulas, mga sir, si Sir Butch. Okay. Eneri Padron, tama po kayo. From Bienvenido, Lorque, alamin ang mga perang nawawala o nakalimpat ng mga taong kurap at sequestrian ang mga ari-arian ng mga taong involved at ibalik ang lahat ng pera na ayon sa lumabas sa investigasyon o nawawala ay ibalik sa kaban ng bayan. Dahil sa nakita nating katiwalian, ikulong ang lahat ng mga magnanakaw at kurap na hindi na sila mapamarisan. From Ras Mendoza, kakalungkot talaga. Ang tagal ipatupad ang versikulo 12. Ay, nako, dapat huwag nang patagalin, mahal namin Pangulo. Alain Paliones, kasama nyo ako dyan sa laban nyo na yan, dapat na ipatupad na yan agad. Thank you. Eric Bautista, kailangan talaga magkaisa na, pero bawal nga ang gathering. Paano magkakasama ang mga Pilipinong gusto lumabas sa kalye? Hindi lang sa kalye, dito lang tayo sa social media, mape-pressure din nila yan. From Glenn Buwan, these oligarchs also own hospitals. Baka recipient din sila na ninakaw ng PhilHealth funds. Maaari. Pwede kasi yung mga hospital na hawak ni Pangilinan. Sa Pangilinan, dami. Yan, ito lang dito yung Cardinal Santos, hawak niya yan eh. They are on a management contract there. Hawak talaga ng Arsobispo doon ng Manila yan, ng church, no? Pero they are on a long-term management contract. Pwede po nilang makakuha ng PhilHealth. Hindi lang si Pangilinan ata may-ari ng mga sunod-sunod na hospital. Meron pa iba yung Del Rosario rin. Healthcare kasi. Healthcare naka-privatize din po yan. Yeah. Kay Eric Bautista, for the love of money is the root of all evils and cause corruption. True, Eric. From Veron Suzuki, sa darating eleksyon, dyan nalalaman. Pero dyan malalaman, pero si Presidente Duterte ang dami nagawa sa Pilipinas, lalo na sa droga. Hindi naman lahat na naubos, pero malaki pagbabago. Hindi tulad ng kaliwat, kanan, patayan. At ang problema, nakapalibot sa Pangulo, mga dilawan traidor. Okay. From Crime Bastre, good evening po mga idol. Ang daming magagaling na abogado sa palasyo, pero walang nakakapagbulong sa Pangulo na ipatupad ito. Lahat sila mga abogado. Nakaka-high blood na sitwasyon. Tama ka, Crime. Crime Bastre, again, di ko alam, di lang Libya maisip na bakit di pa kunin lahat ng public utility sa gobyerno. Ito ang tamang panahon na declare ng emergency power ng Pangulo. Bakit? Ano pa ang hinihintay? Yan. Dudu. Nakakadudu na. Talaga si Tatay Digong, bakit nagkaganito na ang takbo ng bansa natin, pinapahirapan ang taong bayan. Napapalibutan si Tatay Diggs ng mga ulupong ng mga magnanakaw na bilyong-bilyong fraud lang ang COVID-19. Napagtulungan si Tatay Diggs, hindi na makagalaw. From Nelly Setasara, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, according to Edmund Burke. Abu Adam, mabuhay po kayong tatlo, mga idol. Pagpapalain kayo ng Diyos
na naway bigyan ng lakas at gabay ang ating Pangulo upang maibalik ang mga public utilities sa gobyerno at taong bayan para sa tunay na pagbabago ng ating inang bansa. From Marisa, watching dito sa Hong Kong, salamat naman po. Thank you, Marisa. From Virginia Alonso, hindi po sir, wala na kong tiwala kay PRD. From Nilo, makararangay na yun, gising bayan, huwag magpaluko sa WHO. From Raul Villar, maaari po ganon na nga, nakakaduda talaga si Tatay Diggs, hindi na kanyang tanggalin si Duque, maaring mayroon silang pinagsamahan. From Ernesto Pasis Racilias Jr., kanino po may tiwala? Kay Lenny? Wala. Wag. Hindi naman. Porque nga, kinakabangga natin si Digong, hindi agad, alam mo, ang pakay ng Katipunan Demokratikong Pilipino ay talaga sa prinsipyo. Ang hinahanap talaga, ang tinataguyod namin dito, prinsipyo. Pag walang ganitong kaurian, itong mga namumuno sa atin, hindi sila ang aming manok. Hindi sila ang aming talagang pinipili. Kaya talagang tayo mag-ano talaga tunay na patriotikong Pilipino. Hindi yung mga sikat o yung mga makikita mo na nagkakalat din sa Facebook. Hindi sila. Sigurado kami dyan. Alright. Si Lenny po is just a political prostitute. Yun. Puta siya, puta. Utakin na niyan. Okay, dito na po kayo magtatapos. Sana po kayo na-entertain ng konti. At sa aming katuwaan lang dito, malungkot man tayo o masaya, at least nagbibigay kami ng dagdag kaalaman. Ito po yung lingkod, Toti Casino. Butch Valdez po. Duterte, Duque, Dulay, Du. Ako po si RJ Abiliana Jr. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!